no? At kay Corina, mga kababayan. Si Biko at si Corina. Ma'am Zoe, mega love shoutout po. Biko, Corina at Julius. Mga kababayan. So ito, alam nyo ba na mismong pinatunayan ni Karen Davila na totoo pala yung mga ganyang bagay? Alam nyo yung pag nag-i-interview ka or ginagamit mo sila sa kanilang vlog, may bayad pala talaga. Lalo pag mga malalaking isda. Oo, so ito po mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Si yung pangalan nito, si Karen Davila. Si Karen Davila mga kababayan, inamin niya na meron pala talagang ganyan. Yung sinabi ni Biko Soto na tawag dito, hindi ba daw nagtaka itong si Julius at si Corina na bakit makabigay sa akin to ng 10 million? Bakit kaya? No? So bakit ganun? Mamirian Suzuki, mega love shoutout. Ito po inamin mismo ni Karen Davila na may ganyan pala talaga. Bawat interview may bayad. Tapos sabi pa daw, name your price. Ito ha. Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, name your price kada buwan. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga anchors. Like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Dinala pa ako sa restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Minsan magugulat ka, it's not the issues you think. But sabi Karen, no one will ever know. And I said, but I will know. And I said, it's not true that no one ever knows. No. People will always know. Diba? Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, name your price kada buwan. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga anchors. Like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Dinala pa ako sa restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Minsan magugulat ka, it's not the issues you think. But sabi Karen, no one will ever know. And I said, but I will know. And I said, it's not true that no one ever knows. No. People will always know. Diba? Kita nyo? Binulgar mismo ni Karen Davila na yung sinabi ni Biko Soto ay totoo. Kasi bakit? Siya din mismo na experience niya yun. Na habang in-interview daw niya, no, itong isang personality ay tinanong siya, name your price. So bakit sabi ni Karen Davila, bakit ganun? Tapos sinabihan na daw siya na si Angkor ganito nga, meron siyang price eh. Si Angkor ganyan, meron siyang price eh. Kaya pala minsan mga kababayan, hindi ko naman nilalahat, hindi ko rin pinapangalanan kung sino yung mga Angkor na yan. Kaya pala minsan, yung ibang Angkor mga kababayan, ang lalaki ng mansyon. Diba? Kaya pala minsan, mga kababayan, yung ibang Angkor, ang gaganda ng mga sports car. Merong isang Angkor dyan, nagkasakit-sakit na lahat, pero yung sports car, grabe! Grabe yung sports car, mga kababayan. Kaya nga minsan nakikita ko yung isang Angkor na kahit hindi naman kasali doon sa kanyang studio na tinatrabahuan, bumabanat siya sa mga Duterte. Minsan, pinaparinggan niya yung Duterte. Minsan, kinakampihan niya. Minsan, pinaparinggan niya. Ang sabi pa nga, kung halimbawa, kung wala kang tinatago, dapat i-forthwith mo. Kasi pag nalaman ng taong bayan yan, at napatunayan mo na tama ka, mas marami pang magmamahal sa'yo. Diba? Kaya pala nagugulat ako, hindi naman part ng kanyang studio yon at hindi part ng kanyang lyrics, ay tawag doon yung caption, dinadagdagan, may adlib. Yung pala, name your price. Kaya tama nga ang sabi ni Biko. Nako, mga kababayan. Kaya, alam nyo na, mismo si Karen Davila, nagsasalita. Kasi siya mismo, sinasabi niya din, na meron daw minsan nagsabi sa kanya, name your price. Kasi sabi ni Karen, ay hindi. Bakit? Bakit si Angkor ganito? Sa kanya ganito. Si Angkor isa naman, si ganyan. Walang makakaalam, Karen, don't worry. Sabi naman ni Karen, ay hindi pwede. Ako kailangan ko malaman ng lahat. Malaman ng taong bayan. Diba? Diba? Kaya, kita nyo mga kababayan, na
yung sinabi ni Vico Soto ay totoo. Hanapin natin ito mga kababayan. Yung patungkol nga sa interview daw ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez sa mga diskaya ay bayad daw yun. Paano ka dumiskarte ngayon? Ayan o. Kadalasan, dahil naging pumasok ng pagmamadre sa simbahan. Yes. So, doon ko siya... Pumasok ka? Yes. Para magmadre? Actually, nung 15 ako, when we first... Kasi nakakapagtaka lang mga kababayan, bakit mo i-featured sa channel mo yung mga ganitong tao na hindi naman siya kilala at nakikilala lang nung time nung eleksyon ng midterm? Di ba? Katulad niyan, halimbawa ako, hindi naman ako masyadong kilala. Tapos tatakbo ako ngayon ng presidente, kakalabanin ko si Sara. So ngayon, ang gagawin ko, syempre magpapa-interview ako ngayon. Sisikat ako, lalakas yung pangalan ko. Imposible naman magpapa-interview ka, walang bayad. Sige nga, mga kababayan, maskin nga sa amin, mga content creator, kapag kami nag-collab, may kasunduan yan. Kung ilan ang kinikita sa video natin, hati tayo. Or else, babayaran kita. Katulad kay Diwata, in-interview siya ni Tony Gonzaga. Di ba in-interview siya ni Tony Gonzaga sa Tony Talks? May bayad yun. Kasi nga, if-featured ka sa channel niya, kumikita yun eh. Imposible walang fee. Imposible walang bayad. May bayad yun. Either yung nag-interview sa'yo ang magbayad sa'yo or else ikaw magbayad sa kanya para ma-promote ka. Di ba? Di yung vlogger ni Marcoleta bayaran din. Ano daw? Actually, Sambong, mahirap din kasi mag-conclude, mahirap magsabi na bayad si ganito, bayad si ganyan. Kasi wala tayong proof. Katulad sa akin dito, nagdadaldal ako, nagre-react ako sa mga pangyayari sa Pilipinas, tapos magsasabi ang mga DDS dyan, magkanong bayad sa'yo para siraan mo si ganito? Magkanong binayad sa'yo para siraan mo si ganyan? Isa lang naman tanong ko if you have a proof, kung meron kang resibo na binayaran ako, mapatunayan mo na binayaran ako mula kay ganito, mula kay ganyan, and then file me a case. Ngayon, kapag hindi mo mapatunayan yan, na wala palang resibo, wala kang evidence, then babalik sa'yo ang ipinail mo. Mahirap kasi magsabi. Mahirap kasi magsalita ng walang proof. Diba? Mahirap yan. Kaya nga tayo dito, sa ating live, nagbe-base lang tayo sa mga news. Nagbe-base lang tayo sa mga balita. Kasi bakit? Mahirap mag-imbento ng salita. Mahirap magpalabas ng vlog, lalong-lalo na't influencer kami. Influencer tayo. Mahirap magbitaw ng salita ng walang source. Ngayon, pag sinabi ko, si Sara, binira si BBM. Or, kwento ko lang. Paano kung mag-file si Sara sa akin ng kaso na libel kasi pinahiya ko siya? At least may source ako na, mismo in-interview niya, katulad niyan. Sabi ni Sara, doon sa interview ni Alvin at ni Banat Bay doon sa Dahig kanina. Ang sabi ni Sara, dapat pag magpa-investigate si PBBM, dapat pag nagpa-investigate si PBBM dyan sa lifestyle check, di dapat, tawag dito, lahatin na niya. Hindi lang yung isang ahensya lang. Lahatin niya. Katulad nito. May mga proof tayo. Wait lang ads lang po. Jed, ano pa katulad ang naging niyan. pahayag ni VP Sara kaugnay sa lifestyle check na sinabi ng Pangulo? Aga sinusuportahan ni Vice President Sara Duterte yung panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng lifestyle check. Ngunit binanggit ni VP Duterte na hindi lang dapat saklawin nito yung mga elected o naihalal na mga public officials, kundi maging yung mga inappoint o itinalaga sa posisyon ng mga opisyal ng gobyerno. Nasa The Hague, Netherlands, ang pangalawang Pangulo ngayon kasama ang kanyang mga kapatid na si Congressman Paulo Duterte, Davao City Acting Mayor Baste Duterte at bunsong kapatid na si Veronica Kitty Duterte. Sa isang social media post, makikita na sabay-sabay na bumisita ang magkakapatid na Duterte sa kanilang ama na si dating Pangulong
Rodrigo Duterte na nakadetine sa International Criminal Court. Katulad Matapos niyan. At least may news na patunayan natin na hindi tayo fake news. Katulad nito ni Something Wong. Nakauwi na daw si Digong sa Davao. Russian PTV daw. Paano nangyari yun? Russia ang magko-cover, Philippines nga ang uuwian. Diba? Katulad yan, mga putang inang fake news na vlogger, na yan, mga supporter na yan. Diba? Dapat sa ganyan, mga sisipain yan. Bakit? Magpapakalat ka ng balita na nakauwi na daw si Digong, putang ina, paano pa uwiin mo yan? Wala pang ang hearing dyan sa 2020, sa 23 ng September. Diba? August pa lang ngayon. Diba? Mahirap yung ganyan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, dapat, kung halimbawa manood kayo sa mga vlogger, diba? Isipin nyo na yung vlogger na yon, bawat vlog niya may source. May nagbe-base sa balita. Kasi mahirap, nakauwi na si ganito, nakauwi na si ganyan. Di ba? Ay, Diyos mio, Marimar. Alam mo, Something Wong, tigil-tigilan nyo na yung imagination nyo. Yan ang resulta sa kakakain ninyo ng humba. Di ba? Resulta yan ng kakakain nyo ng humba. Di ba? Kaya tignan nyo yung utak ninyo. Biglang nawala sa comment. Napahiya Brain Bites Trivia. Puro chismis. Magpapakalat kasi nakauwi na daw si Digong. Paano nakauwi? Hindi basta-basta makauwi si Digong sa Pilipinas. Hawak na si Digong ng ICC. Kahit magsirko balintong lahat ng Duterte dyan, hindi bibitawan ng ICC si Digong. Kasi once na magwala sila doon, once na magwala sila doon, sugurin nila yung ICC, sila pa yung mga mahuli doon pag nagkakagulo sila. William, mega love shout out. Mga putang ina talaga yung mga DDS na yan, Alam niyo, minsan mga DDS, magtanim kayo ng kamuti. Bakit? Yung mga dinaldal ninyo dyan, sabi-sabi, naghirap kami sa panahon ni Marcos. Yung pamumuno ni Marcos, naghihirap kami. Putang ina, may naghirap ba na mas nauna yung pagpapakalat ng fake news? Anong inuna yung binili? Load o bigas? Diba? Kaya yung mga DDS, huwag kayo maniwala. Naghirap sila nung naging presidente si Marcos. Paano kayo naghirap? Ang dami nyo ngang load na panggamit pagpapakalat ng fake news kaysa sa pagbili ng bigas. Ngayon sabihin nyo, naghirap kayo. Ang dami-dami ninyong magagawang fake news. Gumagawa pa nga kayo ng mga caption. Kumukuha kayo ng mukha. Diba? Diyos mio, Marimar. Putang ina nitong mga DDS na to. Kadami-dami nyo pang-load. Tapos sabihin nyo, naghirap. Dami-dami nyo ang pang-search sa puki ni Maria Osawa Tapos naghirap. Ano unahin nyo pambili? Yung load o yung pangkain? Ibig sabihin, hindi kayo naghirap. Bakit? May pang-load kayo Kung natural na pang-iisip yan, kung literal kang may utak, unahin mo bigas bago load. Pero mas marami silang pampakalat ng fake news kaysa sa pambili ng bigas. Sabihin, naghirap. Tang inang yan. Sir Michael Villaren. Diba? Mamirian. Diyos mio, Marimar. Diba? Patch Drip, mega love shout out. Naghirap kami nung na-presidente si Marcos. Saan ka nakakita naghirap? Tapos ang daming nag-comment dito sa akin. Naghirap, pero yung comment dito, magugulat ka. Ano unang binili mo? Bigas o load? Mga DDS, magsitigil kayo. Kung merong ghost project na flood control kayo, mga ghost yung utak ninyo. Mga wala kayong karats para kayong lata. Ang layo ng topic mo. Huwag kang mangialam, Carlito Camba. Gumawa ka ng sarili mong channel. Tang ina mo. Bobo ka na, DDS. Anong pakialam mo dyan sa topic ko? Di ba? Ang topic ko kasi dito, hindi katulad dun sa DDS, na bakit? Isang live, isang topic lang, kaya yung tao nagsasawa. Di ba? Huwag mo ko itulad sa mga DDS mong kaibigan. Dito tayo sunod, mga kababayan. May iiyak na